Magandang hapon sa lahat. Share ko sa inyo yung natutunan ko na ginawa ng tauhan ng ate ko. Ito yung kinilaw na boneless dilis. Kakaiba din to eh. Ayan, bale meron tayong boneless dilis na binabad muna niya sa suka. Tapos may mani, dinurog na mani. Yan yung bagong ingredients, secret ingredients, yung dinurog na mani. Tapos may luya, sibuyas at siling labuyo. Yan. Babanlawan pa yung ating boneless dilis sa suka. Tatanggalin yung suka, i-drain yan. Basayan lang muna yung mga sangkap, luya, siling labuyo, sibuyas, at dinurog na mani. After na drain yung suka doon sa ating binabad na dilis, nilagay na yung mga luya, sili, at saka siling labuyo at saka sibuyas na hiniwa. Nilagay na rin ng mga dinurog na mani. May konting alat na yan, pero maglalagay pa rin tayo ng asin. Ayan. Ilan lang yung sa ingredients. Meron din kasi yung kalamansi. At saka, ano pa ba dinagdag? May suka din na konti pa. Saka pa, ano pa bang nilagay dyan? Bali yan lang muna, minix. Mix lang muna natin habang hinihintay natin yung kanyang lalagay niya ng asin yan eh. Ayan, ayan, may asin na. Konti lang. Para yung alat. Kasi may alat na ng konti yung mani. So, konting asin na lang ang nilagay. Masarap din yung boneless dilis eh. Dito ko lang natitikman yan. Tapos naglagay pa ng additional na suka. Yan. Kasi yung unang, yung suka pinagbabaran para panlinis lang yun para matanggal yung lansa. Yung sumunod talaga na, yan na yung suka na ginamit dyan para sa pampalasa or yung pangkikilaw na ng isda. Yan. Kumbaga parang ang process is super clean. Linisin muna sa suka and then yung susunod, ibabad na sa suka para lalo siyang maluto. Diba? Yan, minix-mix ko lang. Pinakailaman ko na habang naghihiwa siya ng kalamansi. Pinakikailaman ko na kasi ako yung nakatutok sa camera at nakatutok dyan sa mixture na ginagawa. Ganyan ako pag may gusto akong matutunan. Kailangan talaga nakatutok ako, manood. Tapos tingnan ko yung process sa paggawa. Yan yung mga kalamansi. Para balance yung asim, hindi lang yung asim na chemical na nakukuha natin sa sukang puti. Ayan, may kalamansi para pantay. Natural lang yung lasa. Hindi naman siya super asim. Tamang-tama lang. Ayan, mga 6 na kalamansi ang nailagay niya dyan. Pinigaan dyan. Tapos ay mimix lang. Ganun lang kabilis tong ating kinilaw na boneless dilis. Yan, nalaglag na yung mga buto. Tatanggalin na lang yan para hindi mapait. Yan. Or mapakla pag nakagat mo. Kasi di ba pag nakagat mo yung buto ng kalamansi, mapakla yan eh. Yan. Nangilam na naman ako, di ba? Iniwan niya yung kutsarang kahoy eh. Usually, magandang gamitin pala. Pagka suka, may ginagawa kang suka or lemon or mas magandang panghalo yung kahoy. O, yan na kutsara kaysa metal. Yun lang napansin ko ah. Ayan, diba? Nakita ko pa may mga buto. Kaya tinanggal ko pa. Tapos ayan, pwede nang tikman yan. Sakto lang yung asim. Tapos yung alat. Tapos yung freshness nung dilis nung tinikman ko yan. Ang sarap. Kaya, yan. Thank you for watching. At sana may matutunan din kayo dun sa aking shinare.